Good day mga ka-Boms Booklet. Ang dami ko nababasa sa comment section na hindi daw sila makakapag-withdraw sa Gcrypto. So today, papakita ko sa inyo kung makakapag-withdraw ba ako o hindi. And don't worry, kapag halimbawa hindi nyo pa rin ma-withdraw yung pera nyo, sasabihin ko sa inyo mamaya kung ano nga ba yung dapat yung malaman at kung ano yung dapat yung gawin, okay? So open ko lang yung Gcrypto ko and take note, kailangan medyo malakas yung internet connection natin kapag kasi may hirapan tayong i-withdraw yung pera natin. And mga kabombams, meron din tayong minimum amount para ma-withdraw yung pera natin. Kapag kasi mababa, hindi tayo makakapagbenta ng ating crypto. So, kailangan hintayin muna natin tumaas. So, dito sa ating portfolio or home ng ating Gcrypto ng Gcash, makikita natin dito yung portfolio value sa kayo peso balance. Kung ang pera mo ay nakikita mo under nitong portfolio value at nagbabago yung value ng pera mo, ibig sabihin currently nakatrade pa, and hanapin mo muna yung crypto na binili mo and isell mo. Minsan, hindi masisell kapag halimbawa bumaba na yung pera mo kasi meron tong minimum amount. So, kapag medyo natatalo ka na, maaaring hindi mo masell. So, kailangan mo munang itaas muna yung pera mo or maghintay ka munang tumaas yung value ng pera mo, okay? So, dito naman sa may peso balance, kailangan nandito na yung pera mo para mailabas mo siya or ma-withdraw mo papunta sa Gcash. Kung mapapansin nyo, nandito na yung peso balance ko o yung pera na i-withdraw ko papunta sa Gcash balance ko. So, ibig sabihin, hindi na ako naka-trade. So, itatap ko lang withdraw and dito i-enter lang natin yung amount. So, pwedeng i-withdraw nyo lahat. Pwede rin naman na magtira kayo pang trade nyo sa ibang araw or kung kailan nyo ulit gusto mag-trade. So, remember mga kabombams booklet, kapag halimbawa, hindi nyo masell yung inyong crypto, ibig sabihin maaaring meron din problem sa kanilang system. To proceed, tap na natin yung continue and makikita nyo din yung convenience fee dito ay 0. Minsan pala hindi tayo makapag-sell kasi under maintenance yung ibang crypto. Kaya hindi rin ako nag-crypto as of now. Kasi sabi, some tokens under maintenance nga daw. So hindi naman nagbigay ng list pero baka kasama din kasi yung Bitcoin. So dito, ilalagay lang natin yung marireceive nating OTP sa ating email address. Now, kung halimbawa nagpalit kayo ng email address nyo and dun pala sila nagpapadala sa inyong old email, malaki problem yun. So, kailangan i-contact nyo muna yung Gcash para naman ma-update nyo yung bago nyong email. So, kailangan ma-address din yung issue nyo or kailangan malaman din ng customer service na nagpalit nga kayo ng email nyo. Okay? Now, makikita nyo meron na tayong transaction ID dito and successful na nga yung naging transaction ko. So, pupunta na ako sa labas ng aking Gcrypto and pupunta na ako sa home ng Gcash and makikita nyo nag-reflect agad sa wallet ko yung pera na withdraw ko. So, minsan hindi tayo makapag-withdraw ng ating biniling crypto kasi biglang bumaba yung pera natin. So, hindi na siya pasok dun sa minimum amount. And maaari din na under maintenance yung ating pera, medyo na-stuck yung ating pera dun sa crypto na binili natin. Pero, hindi naman mawawala yung pera natin doon. Kumbaga, nagbabago pa rin yung value nun pero hindi natin nakikita dahil meron ngang under maintenance. So, nangyari na din yan sa akin before. So, ang ginawa ko, kinontak ko yung Gcash and nagsumbong din ako or nagpadala din ako sa may Bangko Sentral ng Pilipinas. So, kahit pa paano naman nakatulong yun kasi yung aking problem is na-address agad yung Gcash. So, kung interesado kayo kung paano ko ginawa yun, ilalagay ko na lang yung link sa description ng video na to, okay? Kung meron pa kayong mga katanungan or suggestion, iwan nyo lang yun sa ating comment section. Thank you for watching and stay blessed everyone.